Kamusta pong muli mga kababayan? Happy New Year pong muli. Happy New Year. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa, sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin yung kaganapan po. Kanina po, kaganapan po na pinirmahan na po ng Pangulong Marcos ang 2025 national budget po natin. At talagang hindi po nagustuhan ito ng mga Pilipino, ng mga nagsusuri sa ating bansa. At tingnan po natin ang kaganapan kanina po. At pati po ang Makabayan Black, ang grupo po ng sumusuporta po yata sa CPP, NPA, NDF, ang grupong ito, Makabayan Black, ay nagkilos protesta po, kuno. At pakinggan din po natin yung pahayag ng Pangulo about po sa PhilHealth. At syempre po, yung kung paano po ang kanyang kung ano ang nilalaman ng kanyang pinirmahan, kung ano po ang binawasan, kuno o binito ng Pangulo. Tingnan po muna natin yung ginawang rally po ng mga Makabayan Black, mga katambay. Kasama po ang mga congressman dito. Pakinggan po natin. Yes, Rosalie. Aga ilang minuto pagkatapos nagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon ay nagtipon-tipon dito sa Menjola, Manila kanina ang mga militanteng grupo para tutulan ang hakbang na ito. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Black lawmakers na sina House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Nila napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na binawasan ng pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, pero hindi ng pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Git din nila hindi sapat yung 10 araw na pagrepaso sa yearly appropriations at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Pag-aaralan naman ng Makabayan Black lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye kaugnay nito. Kabilang na yung posibilidad na paghahain ng petisyon sa Korte Suprema oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito. Agaan nila ang mahalaga ngayon ay nakakapagsalita ang publiko kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad sa pambansang pondo. Balik sa iyo. Mga plastic po ito mga tambay. Mga plastic, mga balat kayo. Mga kung komento ng inyong lingkod, mga plastic. Sila po ang nakikinabang din po dito, di po ba? Sila po yung nasa Kongreso. At sila po yung ngayon, yung kumu-question. Sino po ba ito? Yung sinasabi mga kaalyado. Di po ba kaalyado na po yata sila, Makabayan Black, ng House of Representatives ng Kamara? Di po ba yan ang sinasabi ng Vice President? Mga kaalyado po ito. Nakita po natin kung paano po sila magtrabaho, si Brosas, si Manuel, ang mga representative, at lalo-lalo na po si Franz Castro, mga katambay. Tapos ngayon, nagyayaw-yaw sila ngayon, mga katambay. Pero sila po yata ang nakinabang. Unang-una, hindi naman po tinapyasan ang lumobo at nadoble halos ang kanilang budget sa Kamara. Lumaki po. Nadagdagan po for how many billions ang pondo nila kasama ang Senado, mga katambay. Tapos ngayon, akala mo para sa bayan ang kanilang niyayaw-yaw, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase. Parang mga artista yata, sanay na sanay. At kayang-kaya yatang bilugin. Akala po nila, mabibilog pa nila ulo ng taong bayan, mga katambay. Ito po ang pinirmahan po. At kung ano po ang nilalaman po at kung ano ang binawas dun sa sinasabing binito ng Pangulo, mga katambay. Pakinggan po natin ito. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget ngayong araw, December 30, 2024, matapos ang masusing pagsusuri.
Mula sa original na 6.35 trillion pesos, ito ay ibinaba sa 6.32 trillion pesos matapos i-veto ang 194 billion na mga line items ng paggastos na hindi tumutugma sa mga priorities ng administrasyon. Kabilang sa na-veto ay ang 26 billion pesos para sa mga projects ng Department of Public Works and Highways at 168 billion mula sa unprogrammed appropriations. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng wasto at maingat na paggastos upang matiyak na ang pondo ay tunay na makapagpapabuti sa buhay ng bawat Pilipino. Ipapatupad pa rin ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, katuwang ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at ng National Economic and Development Authority upang masigurong epektibo at pang long-term ang benepisyo habang iniiwasan ang maling paggamit at kalituhan. Ngunit, ayon kay Attorney Harry Roque, upang magmistulang pinakamataas ang alokasyon para sa Department of Education sa 2025 national budget ay tinanggal ang 82 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways Convergence Projects at nananatili pa rin ang 28 billion pesos para sa AKAP. Samantala, walang epekto ang veto sa 168 billion na unprogrammed appropriations dahil wala namang pondo na nilagay dito mula sa simula. Tama. Dapat sana ay na-veto ang kabuuang 288 billion pesos na mga insertions. Dagdag pa ni Roque, zero budget pa rin ang PhilHealth at hindi nasunod ang mandato na 80% na sin taxes ay mapunta sa Universal Healthcare Law. Hindi rin ibinalik ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization at Retirement Pay at Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS. Nanatiling double ang budget ng House of Representatives at mas mataas pa rin ng 50% ang budget ng Office of the President. Ayon kay Harry Roque, isang reenacted 2024 budget na may realignment ng pondo pursuant sa 2025 National Expenditure Program at supplemental budget para sa Department of Education, PhilHealth at iba pang sektor ang makakapag-ayos sa mga issue ng 2025 budget. Ano ang masasabi mo tungkol sa 2025 national budget? Siyempre, masasabi ng mga Pilipino dyan, lalo yung nagsusuri, worse. Worse budget po yan. Hindi po pantay ang ginawang budgeting nitong institusyon ng Kamara at Senado. Excuse me po, komento na inyong lingkod. Dahil halos pumapabor po sa kanila ang pondo ng bayan. Di po ba mga tamay, nakita po natin. Mas malaki po, di hamak ng 50% ang itinaas po ng pondo o budget ng Pangulo. At nadoble po halos ang budget ng Kamara. At nadagdagan din po for how many billions ang Senado. Pero yung makakatulong po sa mahihirap sa atin ay siniro. Siniro po nila ang PhilHealth. Saan po mapupunta ang 80% since tax po ng PhilHealth? Kung ito po ay siniro nila. Yun po ang malaking tanong po natin dyan, mga kababayan. Saan po kaya mapupunta? Kasi automatic po yan batas po yan Yung mga bisyo, di ba, sigarilyo, alak, kung ano pang bisyo yan, automatic po, mapupunta po sa health po natin yan, katulad po ng PhilHealth, yung since tax po. Kaya, siniro po nila, wala pong budget. Paano po kaya? Ang tanong natin nga, saan po mapupunta yon? Yung mga tax na yon na papasok, galing po sa since tax. Di mo ba? Nagtatanong lang po inyong lingkod. At grabe, no? Talagang, gagalitin po nila rito. Gagalitin po nila una ang mga retired men in uniform natin. Hindi po nila binalik at binawasan po nila ang kanilang mga retirement. At syempre po, yung suporta po sa Armed Force natin, Armed Force of the Philippines, na makapagdadagdag sana ng kagamitan sa ating bansa, proteksyon, pangdepensa, wala halos budget po ang inilagay nila. Talagang pinanatili po nila yung kanilang diskarte ng Kamara at Senado. Sila po ang nasunod. At syempre po, kasama po, hindi rin po binalik ang sa 4PIS. Sa 4PIS po ay nananatili pong nada. Binawasan po na napakalaki na hindi po bababa sa 50 billion kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, mga katambay. At binawasan lang nila kuno
para po hindi sila lumabag sa batas kasi bawal po sa batas na mas mababa po sa budget ng bansa ang DepEd, ang edukasyon. Kailangan po lagi po siyang nananatiling mataas. Di po ba? Pero para po ito sinasabi natin hindi sila lumabag sa batas, binawasan nila kuno ang DPWH ng 20 plus billion para po maging katanggap-tanggap na sa mga Pilipino, mga tambay. At yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, yung nilagay po nila doon sa unprogram, yun po ay hindi totoo yun, mga tambay. Hindi po totoo yun ay nabawas kasi una-una, wala naman pong pondong inilagay doon. Tama po yun, tama. Kaya ang nakikita po rito ng mga nagsusuri, matatalinong nagsusuri, para tayong ginisa. Ang mga Pilipino, ang taxpayer ay ginisa. Ginisa sa sariling mantika, mga tambay. Ginagawa pong bobo at binobobo. Ginagawang tanga ang mga Pilipino sa ganitong klase sa pagkontrol at paghawak ng pera ng bansa. Di po ba? At tama rin po yung sinabi talaga Tama yung sinabi ni Vice President. 2 tao o 4 na tao lang ang kumukontrol ng pera ng bansa. Sila lang po talaga nasusunod. Sino po bang nasunod ngayon sa budget ng 2025 budget natin? Di po ba sila? Halos lahat ng ginawa nila na pagbabudget, numero sa ating mga ahensya ng gobyerno, halos sila po ang nasunod. Pati po sa pagbabawas, dagdag, sila nasunod. Kaya tamang-tama lahat ng sinabi ni Vice President. Kontrolado po ng institusyon, yata ng Senado, at lalong-lalo ng Kamara ang pera ng bayan. Kaya po, anong nangyayari po sa atin to? Nada. Pati po, wala po silang, hindi po sila nagbago. Wala po silang binago halos. Pati yung ating mga pagawain, yung sinasabing build better more, ay wala po halos silang nilagay na pondo, mga katambay. Halos kakatiting lang po. Pang-maintenance lang po yata ang nilagay nila riyan. Pang-maintenance, mga katambay. Pero may sagot po ang Pangulo dyan. Lalo po sa kanyang siniro. Yung siniro po, yung hindi nila nilagyan ng budget ang PhilHealth. May sagot naman po ang ating Pangulo, mga katambay. Tingnan po natin ang sagot ng ating Pangulo dito po sa PhilHealth, mga katambay. May sagot po siya At may pangako na naman po ang Pangulo, mga tambay. May pangako ang ating Pangulo about sa PhilHealth, mga tambay. Ito po ang pangako ng PhilHealth, ng Pangulo sa PhilHealth na kanyang bagong pangako. Parang bigas, mga tambay. Parang bigas lang. Ibang klase. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Yan, mga tama yan. May paalala na naman. May pangako na naman ang Pangulo. Huwag na huwag daw po tayong mag-aalala. Lalo tayong mahihirap. Pagagandahin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Siyempre. At talagang makikita natin ang bagong pangako ng binitawan ng Pangulo ng Pilipinas, mga tambay. Ang Pangulong Marcos Jr., mga tambay. Nakita naman po natin, lahat po ng kanya ipinangako ay tinutupad niya po. Magmula nung kampanyahan, talagang lahat po ay tinarabaho po niya. Ang pera po natin ay tinarabaho po. Puro pera po yata ang tinatrabaho ng Pangulo natin yata, mga tambay. Ngayon, may bagong pangako na naman. Dahil noong mga panahon, ang kanyang mga pangako ay hindi tayo magugutom. Talagang abot kayang halaga, presyo. Diba? Pinangako ang bigas. Ngayon naman po, meron naman po siyang promise at pangako sa ating kalusugan, mga tambay. Sa kabila ng hindi binigyan ng subsidy, ang PhilHealth, pinawasan na napakalaking how many billions, hindi bababa sa 75 billions. Pero sa kabila nun, may pangako naman po siya sa ating kalusugan, mga tambay. Napakagaling. Kaya po nabigyan po tayo ng napakagaling na Pangulo ng bansa. Talagang may isang salita, may gawa, at talagang may paninindigan,
May political will na Pangulo. Lahat ng sinasabi, lahat ng kanyang pangako, promises, ay tinutupad ngayon po sa loob ng 3 taon, mga katambay. Nakita po natin, tupad na tupad, mga katambay. Ang sinasabi nga natin, hindi kaya ang Pangulo ay bagong gising lamang o o puyat o hindi alam ang sinasabi, mga katambay. Hindi marunong yatang mahiya ang Pangulo natin, mga katambay. Hindi na yata nahihiya sa mga Pilipino sa kanyang pinagsasabi ang Pangulo ng bansa. Di kaya, mga katambay, sa dami ng pinangako, sa dami ng korupsyon na tutuklasan ng mga Pilipino, napakaraming anomalya na hindi maipaliwanag yata. Pero sa kabila nun, parang okay na okay lang po sa Pangulo ng bansa, mga katambay. Ano po masasabi nyo sa ating pong budget ng 2025? Ano masasabi nyo, mga kababayan, mga katambay? At ano rin po ang masasabi nyo sa ating Pangulo, mga katambay? At lalong-lalo na ang walang kakwenta-kwenta. Ano masasabi nyo sa walang kakwenta-kwenta na nagrally ng Makabayan Black sa pangunguna po ni Brosas, ni Castro, at isama na natin ang grupo nila, Manuel, mga kabataan, mga katambay. Walang kakwenta-kwenta, mga katambay. Mga plastic, mga katambay. Wag na po natin iboto yung mga yan. Kala mong gagaling, kala mong mga makabayan, pero sa kabila nun, sila naman na sumasagana din sa pera yata ng bayan. Samantalang ang kanilang budget ay lumobo ng lumobo na kung saan sila nahandon. Mga walang kakwenta-kwentang makabayan, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Walang kakwenta-kwenta. Puro kaplastikan lang po. Puro kasinungalingan yata ang ginagawa sa atin, mga tambay. Wag na po natin ibalik sila sa kamara. Mga bumoboto, mga kumakandidato po yan. Yan po, mga tambay, ang mga walang kakwenta-kwenta po na kaganapan at nangyari yata sa ating bansa. At wala po yatang kakwenta-kwenta at talagang agrabyado ang mga Pilipino. Ito pong budget ng 2025, mga katambay. Sinasabi nga po ng mga kababayan natin, mga Pilipino, ay napaka-worst na budgeting na nangyari po sa ating bansa, mga katambay. Pero sa kabila nun, yung sinasabi ko nga po, ano ang masasabi natin sa Pangulo sa kanya na namang bagong pangako sa ating health system, mga katambay? Pagagandahin pa ng husto, ibang klase. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po, mga katambay. At meron na naman po tayong aabangan na bagong pangako ng Pangulo ng bansa. Maraming salamat po at Happy New Year po, mga katambay, at ingatan po tayo palagi, mga katambay. At maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagla-like, share and subscribe and comment. Thank you po, mga katambay. Mag-iingat po tayo at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Happy New Year! Paalam! Bye-bye!